Hey, what's up sa inyo mga kwento? So, kumusta? So, ngayon, nasa Matlo ako, ha? Ayan, so, mag-isa lang tayo. So, dito muna tayo gagawa ng content habang nagme-merienda. And then, kasi sa labas, talagang as in mainit pa, talagang summer pa ngayon dito sa Japan. So, meron ako isang gustong sagutin na kasalukuyan siyang nagtatrabaho ngayon dito sa Japan at ang kanyang naging tanong sa atin, shout out kay Sir Idol Jail, na kung pwede pa daw ba bumalik dito sa Japan after ng isang 1-year contract mo dito sa Japan, ha? So pala ang nabalak Sir J ay 1-year contract lang ang gusto niya mangyari. Tapos ang sabi niya ay naipasa niya naman yung huling trade test kasi ganito yung mga kwento kapag bago pa mag 1 year dito sa Japan ay mag-trade test ulit kayo ng inyong mga company o kaisya for another 2 to 3 years contract ulit yun, another contract ulit yun. Ngayon, kung binabalak nyo na mag 1 year lang dito sa Japan sa inyong mga company, so kailangan nyo dadaan pa rin kayo sa trade test. Ngayon kung may pasa nyo po yan, much better. Uuwi po kayo ng may certification sa Pilipinas. Ngayon kung ang tanong ni Sir Jail ay kung makakabalik pa dito sa Japan, hindi lang isang trainee visa o TITP after ng 1 year. So parang alam ko at wala pa akong nababalitaan na ganun na after ng 1 year contract dito sa company nyo at umuwi kayo ng Pilipinas and then mag-a-apply ulit kayo sa mga agencies natin sa Pilipinas na bilang isang TIT o trainee visa. So parang malabo na po yun kasi dito po sa Japan after nyo mag-trainee visa o yung TITP, so kung 1 year man yan o 2 years man yan o 3 years man yan, so uuwi po kayo ng Pilipinas after ng kontrata nyo sa inyong mga company, kung ilang taon man yung kontrata nyo sa inyong mga company. Ngayon after yung umuwi sa Pilipinas at mag-apply sa agency na gusto nyo ulit mag-TIT o trainee visa, so malabo na po nangyari yun kasi kung babalik po ulit kayo dito sa Japan bilang isang SSW na po yun o yung Special Skilled Worker 1, yun po yung tatawag namin SSW 1 na after nyo mag-TITP kung 1 year man yan o 2 years o 3 years o 5 years, pagbalik nyo sa Japan, so ang dating nyo na po dito ay yung isang SSW1 o yung trainee visa, special skilled worker. Yun na po magiging visa nyo rito kapag pabalik dito sa Japan once na kayo ay mag-apply sa mga agency sa Pilipinas, ha. Ngayon, yung kung 1 year, syempre malaking question po yan, malaking question sa mga Japanese employer, bakit 1 year lang yung binalak mo, lalo kung meron kang personal na dahilan. So talagang kailangan mong i-depend yan kung bakit 1 year lang yung natapos mo. Ngayon, kung sabihin mo na 1 year lang ibinigay sa'yo, magtataka din yung mga Japanese, mga Japanese employer kung bakit 1 year lang ibinigay sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, kung nagbabalak ko kung kayong mga nag-a-apply dito at ganyan lang binabalak ninyo, so para sa akin malabo po yun. Kaya mas maganda, tapusin nyo po yung 1 year hanggang 3 years na pagiging isang TITP o trainee visa dito sa Japan para nang sa ganun, kung gusto nyo pang bumalik dito sa Japan, tutungtong tayo sa SSW1, so malaki po yung chance natin na mapili kasi tapos po yung ating kontrata ng pagiging isang TITP o trainee visa. Kasi kadalasan talaga kailangan mo matapos yung 1 year o 2 years, 1 year to 3 years contract mo dito sa Japan bilang isang TITP. Kasi wala pang nababalitaan na after mo ng trainee, tapos mo yung 1 year, tapos mag-apply ka ulit sa ibang agency bilang isang trainee visa ulit. So parang malabo na po yun. Ang nangyayari kadalasan po talaga dyan ay after nyo mag-trainee visa, tutungtong na kayo sa isang visa na mas mataas yan ng level, kundi yung SSW1, yung Special Skilled Worker. So ngayon naman, so, sa kaalaman naman ng mga nag-a-apply sa Japan, so well, meron naman po talagang mga agency na nag-accept o yung tumatanggap ng mga kahit wala kayong experience. Ngayon, yung tanong nito, kung pwede bang gamitin nating experience yung naging training natin sa mga TESDA, sa mga yung naging NC2 certificate natin na pwede ba natin gamitin dito sa pag-apply dito sa Japan. So mga kakomento, kahit wala naman po yung NC2 nyo, kagaya nga sinabi ko, ay may mga agency po talaga na tumatanggap ng mga kahit wala pa pong experience. Pero kung gagamitin niyo po yung NC2 na bilang isang experience, ay iba kasi yung certificate, iba kasi yung naging training at iba yung naging experience mismo. Yung actual ba na naging trabaho mismo, yung po yung hinahanap ng mga kadalasang mga Japanese employer. Doon po kasi tatanungin ng mga Japanese employer kung ano-ano yung mga naging trabaho mo sa previous na experience mo o dati mo naging trabaho. Kasi yung certificate of kagaya ng NC2,
So alam ng mga Japanese na nag-training ka. So hindi po yun akma sa experience na hinahanap ng mga Japanese employer. Yung NC2, so pwede natin gamitin yun bilang maghanap ng experience dyan sa atin sa Pilipinas. Pwede natin yan ang para bang step 1 muna para makatungtong tayo sa tunay na experience na hinahanap ng mga Japanese employer. Kaya sa mga nagtatanong, yung NC2, pwede naman po natin i-apply sa mga agency pero hindi natin pwedeng gamitin experience kasi ibang experience sa training. Ha? So, kung kayo ay may time pa, kung kayo ay bata-bata pa, nasa 20 plus pa lang, napakahaba pa po ng panahon ninyo para makahanap ng mga company yan sa Pilipinas para makagawa po talaga tayo ng totoong aktual na trabaho at makakuha tayo ng tinatawag nilang Certificate of Employment na siyang talagang magpapatunay at magbabackup sa inyo habang kayo ay nag-apply dito sa Japan. Yan po talaga yung hinahanap ng mga Japanese employer, yung tunay na naging trabaho ninyo para masagutin po ninyo yung tunay ay yung mga katanungan na tunay na naging trabaho nyo sa inyong mga previous company. Kaya sa mga nagtatanong sa NC2, pwede nyo i-present yan para makahanap kayo ng totoong at tunay na experience. Pwede rin nyo i-present sa mga agency yan na depende kung paano yung magiging guide nila para maka-line up kayo sa mga Japanese employer. So yun po yung mga pwede kong maibigay na advice. Ito, papalikan ko po ulit yung katanungan na kung gaano katagal, kasi may mga lalong bata dito. Kung gaano katagal nga ba ang makaalis dito dyan sa Pilipinas papunta rito sa Japan? Kasi ito mga kwento, nakadepende po talaga yan sa mga kaisya, yung mga company na pupuntahan ninyo. Alam niyo ba mga kwento, yung iba inaabot ng isang buwan lang. So, after mag-prepare ng mga original na papers na i-submit sa agency, wala pang 2 weeks, ay tinatawagan na yung mga yan. So, pinag-report at pinag-ahanda na. Ibig sabihin, kailangan na ng tao. Ha? Kailangan na ng tao. Meron din po inaabot talaga ng 1 year or 1 year mahigit pa. Yung iba pa nga, halos 2 years pang inaantay nila bago totally makapunta rito sa Japan. Ganyan po yung dahilan kung bakit hindi pa nakakaalis yung iba at inaabot ng ganong katagal at yung iba naman ay inaabot ng ganong kabilis. Kaya depende po sa company yan sa pangangailangan ng tao. Kapag kayong company nyo ay kailangan ng tao, kahit 1 month pala kayo nag-aaral ng Japanese language, magpa-apply na kayo, basta kailangan na ng tao at ng mga company nyo kaya siya dito sa Japan. So yun po yung mga pwede kong mabigay na idea o advice sa mga nagtatanong. So hindi po ako committed sa anumang agency, hindi po ako agent sa anumang agency. Ako ay nagbibigay ng mga idea, nagbibigay ng kaalaman sa pag-a-apply sa mga katanungan ninyo kung bakit gano'n, bakit ganyan. Kasi nung ako na din po nag-a-apply, so marami din po ako naging katanungan at pasalamat lang din po ako. So nire-reply din ako ng mga vlogger nasa Japan. Kaya binabalik ko lang din yung mga ginawa sa akin nun. Wala po kung any amount na hinihingi o sinisingil sa ginagawa kong ito. Ang gusto ko lang ay makatulong din sa mga nangangarap na makapagtrabaho dito sa Japan. And then, after ng ilang taon, so pwede nyo naman gamitin itong experience para makapag-apply sa mas taking pasahod ng ibang bansa. Ha? So paano? Ako sa kay Marben at ito ang Margab Experience.